10:00 na naman at oras na para sa isang kwentong hindi ka patutulugin. Ito ang 10 o'clock stories. Sa mapa ng Europa, ang Cyprus ay kilala bilang isang tahimik at magandang isla, lugar ng turismo, lugar ng kasaysayan, lugar na tila malayo sa karahasan. Ngunit sa likod ng mapayapang imaheng ito, may isang madilim na kabanata na minsang gumimbal hindi lamang sa bansa kundi sa buong mundo. Isang serye ng pagpatay, mga bangkay na itinapon sa lawa, mga ina at anak na naglaho na parang bula. At sa gitna ng lahat ng ito, isang lalaking pinagkakatiwalaan ng lipunan, isang sundalo, isang ama, isang serial killer. Ito ang buong kwento ng Mitsero Murders. Noong 2016, sunod-sunod na nagsimulang mawala ang ilang kababaihan sa Cyprus. Hindi sila mayayaman, hindi sila kilalang personalidad, at hindi rin sila lokal na mamamayan. Sila ay mga migrant workers, mga dayuhang nagpunta sa Cyprus upang magtrabaho, mangarap, at maghanap ng mas magandang kinabukasan. Marami sa kanila ay galing sa Pilipinas, Romania at Nepal. Mga ina, mga anak, mga simpleng babaeng nagtitiwala lamang na ligtas sila sa bansang kanilang pinuntahan. Ngunit, isa-isa silang naglaho. Walang bakas, walang malinaw na investigasyon, walang kasagutan. Hanggang sa dumating ang taong 2019, ang taon na unti-unting maglalantad ng katotohanan. Abril 14, 2019, isang turistang Aleman ang naglalakad malapit sa abandonadong minahan sa nayon ng Mitsero. Ang Mitsero ay tahimik at rural na lugar na kilala noon dahil sa mga lumang minahan or abandoned mines sa paligid nito. Dahil sa malalakas na ulan at baha, may napansin siyang kakaiba. Isang bangkay, nakalutang sa tubig ng lumang minahan. Agad itong iniulat sa pulisya. Nang siyasatin, natukoy na ang biktima ay si Mary Rose Tiborcio, isang 38 taong gulang na Pilipina migrant worker. Ang kanyang pagkakatuklas ang nagsilbing mitya ng pinakamalaking investigasyon sa kasaysayan ng Cyprus. Ngunit walang nakakaalam, ito pa lamang ang simula. Matapos matagpuan si Mary Rose, nagsimulang maghukay ng mas malalim ang mga otoridad. At doon nila napagtanto, hindi lang iisang biktima ang kanilang hinahanap. Isang firing range sa Urunta, isa pang bangkay ang natagpuan. Sa tinatawag na Red Lake, isang lawa na puno ng nakalalasong kemikal, may 3 maleta ang natagpuan. At sa loob ng mga maletang iyon, mga labi ng mga babaeng matagal nang nawawala. Ang huling natagpuan, isang batang babae, noong Hunyo 12, 2019, sa Lake Memi, natagpuan ang katawan ng 6 na taong gulang na si Shera Grace Suwakaluk, anak ni Mary Rose Tiborcio. Isang batang walang kalaban-laban, isang inosenteng buhay na nadamay sa karahasang hindi niya kailanman maiintindihan. Sino-sino ang mga biktima? Si Mary Rose Tiborcio ay isang Pilipina na nagpunta sa Cyprus upang magtrabaho at suportahan ang kanyang pamilya. Tulad ng maraming Pilipino sa ibang bansa, iniwan niya ang Pilipinas hindi dahil gusto niya, kundi dahil kailangan. Umaasa siyang makakapag-ipon, makapagpapadala ng pera para sa pamilya, at mabigyan ng magandang kinabukasan ng kanyang anak. Siya ay isang mapagmahal na ina kay Shera Grace, ang kanyang 6 na taong gulang na anak. Noong Mayo 2018, bigla na lamang silang nawala. Matagal hinanap si Mary Rose, ngunit hindi agad sineryoso ang kanyang kaso, hanggang noong Abril 14, 2019. Ang kanyang katawan ang kauna-unahang natagpuan sa abandonadong minahan sa Mitsero.
Ang pagkakatuklas sa kanya ang nagbukas ng buong investigasyon. Ang pangalawang biktima sa ating kwento ay si Shera, anak ni Mary Rose Tiburcio. Kasama siyang nawala ng kanyang ina noong 2018. Matapos ang ilang buwan ng paghahanap, natagpuan ang kanyang maliit na katawan sa Lake Memi noong Hunyo 12, 2019. Isa siya sa pinakabatang biktima ng serial killer. Ang kanyang pagkamatay ang lalo pang nagpagalit sa publiko ng Cyprus at sa buong mundo. Ang pangatlo sa ating kaso ay si Livia Florentina Bunea, ay isang ina na mula sa Romania. Nagpunta siya sa Cyprus upang magtrabaho bilang migrant worker, umaasang makapag-ipon at makapagbigay ng magandang buhay para sa kanyang anak. Siya ay isang simpleng babae na naghahangad lamang ng mas maayos na kinabukasan. Noong Setyembre 2016, bigla na lamang siyang naglaho kasama ang kanyang anak na si Elena. Walang nakakaalam noon kung ano ang nangyari sa kanila. Pagkalipas ng 3 taon, natagpuan ang kanyang labi, nakasilid sa maleta at itinapon sa tinatawag na Red Lake, isang nakalalasong lawa malapit sa Mitsero. Siya ang pinaniniwalaang isa sa mga unang biktima ni Nikos Metaxas. Si Elena ang anak ni Livia Bunea, isang batang dapat sana ay nag-aaral, nangangarap at masayang nabubuhay. Ngunit kasama siyang pinatay ng sarili niyang ina sa kamay ng isang halimaw. Kasama ng labi ng kanyang ina, natagpuan din ang kanyang katawan sa loob ng maleta sa Red Lake. Ang kaso ni Livia at Elena ang patunay na kahit mga bata, walang awa ang salarin. Si Maricar ay isa pang Pilipina na nagpunta sa Cyprus para magtrabaho. Siya ay inilarawan ng kanyang mga kaibigan bilang mabait, masipag at puno ng pangarap. Noong Desyembre 2017, siya ay bigla na lamang nawala. Walang malinaw na investigasyon ang nangyari sa kanyang pagkawala. Ayon sa pag-amin ni Metaxas, pinatay niya si Maricar at itinapon din sa Red Lake, nakasilid sa maleta. Ngunit hanggang ngayon, ang kanyang eksaktong labi ay hindi pa tuluyang natatagpuan. Isa siya sa mga biktimang hindi pa ganap na nabigyan ng hustisya. Si Asmista Bista, isa pang biktima ni Metaxas, ay isang babaeng migrant worker mula Nepal. Kaunti lamang ang opisyal na detalye tungkol sa kanyang personal na buhay. Ngunit tulad ng iba, siya ay nagpunta sa Cyprus upang magtrabaho at magpadala ng pera sa kanyang pamilya. Ang kanyang katawan ay natagpuan sa isang military firing range sa Urunta. Pinaniniwala ang nakagapos at itinapon matapos patayin. Isa siya sa mga biktimang halos walang boses, dahil kakaunti ang nakakaalam ng kanyang kwento. Ngunit ang kanyang buhay ay kasing halaga ng lahat ng iba pa. Ayon sa pag-amin ni Metaxas, may isa pang babaeng Pilipina na kanyang pinatay. Hindi tulad ni na Mary Rose at Maricar. Hindi agad na ilabas sa publiko ang buong pagkakakilanlan ng biktimang ito. Ngunit siya ay kabilang sa minang salarin na kanyang pinaslang. Siya ay si Arian Lozano. Tulad ng ibang biktima, siya ay isang migrant worker, malayo sa sariling bansa, walang sapat na proteksyon at naging target dahil siya ay dayuhan. Ang kanyang kwento ay sumisimbolo sa maraming migranteng kababaihan na madaling nababaliwala kapag sila ay nawawala. Ang 7 biktimang ito ay hindi lamang mga pangalan sa kaso. Sila ay mga ina na nagmahal, mga anak na pinangarap ang bukas, mga babaeng nagsakripisyo para sa pamilya, mga taong nagtiwala sa maling tao. Ang kanilang pagkamatay ay hindi lamang krimen ng isang lalaki, kundi kabiguan din ng isang sistemang hindi agad kumilos. Habang lumalalim ang investigasyon, isang pangalan ng paulit-ulit na lumilitaw, Nikos Metaxas. Isang opisyal ng Cypriot National Guard, isang lalaking may magandang reputasyon,
isang ama ng 2 anak. Ngunit sa likod ng uniforme may tinatagong kadiliman. Ayon sa investigasyon, karamihan sa mga biktima ay nakilala niya sa online dating site na Badoo or Badoo. Ang Badoo ay isang online dating at social networking platform na ginagamit para makakilala ng bagong tao sa internet. Para itong kombinasyon ng dating app, chat platform, social discovery site. Sa madaling salita, para siyang Facebook plus Tinder na pinagsama. Ang layunin nito ay makahanap ng kaibigan, makipag-chat, makipag-date, makakilala ng posibleng romantic partner. Gamit niya ang app na Badoo para magpakilala bilang maayos at disenteng lalaki. Makuha ang tiwala ng mga biktima. Ayain sila sa personal na pagkikita. Nang madakip siya, una niyang itinanggi ang lahat. Ngunit habang dumarami ang ebidensya, unti-unti rin siyang bumigay. Hanggang sa huli, tuluyan na siyang umamin. Sa kanyang pag-amin, sinabi ni Metaxas na pinatay niya ang ilan sa mga babae dahil pinaghihinalaan niyang ibebenta raw ng mga ito sa prostitusyon ang kanilang mga anak. Ayon sa kanya, ginawa niya raw ito para parusahan ng mga ina at palayain ng mga bata. Ngunit, para sa mga investigador, malinaw ang katotohanan. Ito ay walang basihan, walang ebidensya, at isa lamang baluktot na palusot ng isang serial killer. Sa huli, napatunayan na siya ay responsable sa pagpatay, pagtatapon ng mga katawan, pagtatago ng ebidensya, at panlilinlang sa otoridad. Noong Hunyo 24, 2019, humarap si Nikos Metaxas sa korte at doon tuluyan siyang umamin sa lahat ng krimen. Ang hatol ng korte? 7 magkakasunod na life sentences. Ito ang pinakamabigat na sentensya na naipataw sa kasaysayan ng Cyprus. Walang parol, walang pag-asa na makalaya, habang buhay na pagkakakulong. Ngunit, kahit anong parusa, hindi na nito maibabalik ang 7 buhay na kanyang kinitil. Ngunit ang kasong ito ay hindi lamang tungkol sa isang serial killer. Isa rin itong kwento ng kapabayaan. Bago pa man matuklasan ng mga bangkay, matagal nang naiulat na nawawala ang mga biktima. Ngunit ayon sa mga kritiko, hindi ito sineryoso ng pulisya. Dahil ba sila ay mahihirap? Dahil ba sila ay migrant workers? Dahil ba sila ay dayuhan? Dahil sa galit ng publiko, natanggal sa pwesto ang police chief na si Zacarias Crisostomo. Nagbitiw ang Justice Minister na si Jonas Nicola. Maging ang presidente ng Cyprus ay umaming nagkaroon ng malaking pagkukulang ang sistema. Noong 2021, isinagawa ang investigasyon laban sa pulisya. Ngunit sa huli, sinabi nilang walang sapat na ebidensya para kasuhan sila ng neglect of duty. Ngunit para sa marami, ang hustisya ay tila kulang pa rin. Sa gitna ng trahedya, may mga taong nagpakita ng malasakit. Isa na rito si Sir Stelio Haji Lono, isang negosyanteng Cypriot at tagapagtatag ng airline ng EasyJet. Nangako siyang magbibigay ng 10,000 euros or nasa 680,000 peso sa ngayon sa bawat pamilya ng biktima. At kahit ang mga anak ni Metaxas na wala namang kasalanan ay binigyan niya ng tulong para sa kanilang edukasyon. Isang paalala na kahit sa gitna ng kadiliman, may mga taong pinipiling gumawa ng kabutihan. Mitsero murders ay nag-iwan ng malalim na sugat sa lipunan ng Cyprus. Naging simbolo ito ng kakulangan ng proteksyon para sa mga migrant workers, diskriminasyon laban sa mga dayuhan, kabiguan ng sistema ng hustisya. Mula noon, sinikap ng gobyerno na baguhin ang paraan ng paghawak sa mga kaso ng nawawala. Ngunit para sa mga pamilya ng biktima, walang reformang makakapawi sa kanilang sakit. As of now, nasaan na nga ba si Metaxas? Kumusta ang kaso? Siya ay halos nasa 6 to 7 taon na sa kulungan.
Si Nikos Metaxas ay nahatulan ng 7 life sentences sa Nicosia Criminal Court. Dahil ang mga sentencing terms ay consecutive or sunod-sunod, hindi concurrent, kailangan niyang magsilbi ng hindi bababa sa 25 na taon bago siya makapag-apply para sa parol. Hindi ibig sabihin automatic siyang makakalaya, kundi siya lamang ay pwedeng mag-apply. Sa taong ito, 2026, si Metaxas ay nasa kustodiya at nakakulong habang tinutupad ang kanyang mga sentensya. Pwede lamang siyang mag-apply para sa parol sa paligid ng 2044 o mas huli pa. Depende kung sa paano tatakbo ang kanyang piitan at kung papayagan ng korte o parol board. Ang kasong ito ay higit pa sa isang ordinaryong true crime story. Ito ay kwento ng mga babaeng naniwala, ng mga batang inosente, ng isang lipunang hindi agad nakinig. Paalala ito na ang bawat nawawala may pangalan, may pamilya, may buhay na karapat-dapat ipaglaban, at ang hustisya kahit matagal ay dapat laging hanapin. Ito ang kwento ng Mitsero Murders, isang trahedyang hindi dapat makalimutan. Para sa inyo, sa mundo ng online connections, paano natin masisigurong ligtas pa rin tayo? Kung mas maaga bang pinakinggan ang sigaw ng tulong ng mga biktima, naiwasan kaya ang trahedyang to? Maaaring mag-iwan ng opinyon sa comment section at story na gusto nyong i-cover ko at huwag din kalimutan i-like, i-subscribe at pindutin ang bell ng channel na to para sa mga bagong kwentong aking ihahatid sa inyo. Ito ang 10 o'clock stories hanggang sa susunod na 10:00. Maraming salamat po.